Yes, magandang umaga po sa ating mga tagapanood dyan sa Pilipinas at magandang gabi naman dito sa mga katoto at kaibigan natin dito sa lungsod ng Houston sa estado ng Texas. At nandito na naman po ang inyong lingkod, si Reverend Deacon Nelson Flores ng Simbahang Aglipay, Philippine Independent Church o Philippine Independent Catholic Church. At kasama po natin ang si Miss Genevieve Factao, ang ating sign language interpreter. At ngayong araw po ng linggo dyan sa Pilipinas, Sabado ng gabi rito, ay katulad na ho ng ating inumpisahan ay ating na mga pag-uusapan ang salita ng Diyos para sa araw ng linggo, 11 ng Oktubre. At medyo mabigat-bigat po itong salitang ito ng Panginoon, kaya medyo hihingin ko ang ang inyong paumanhin. Wala ho tayong balak siraan ng kahit na anong relihiyon o kung ano man, ang atin lang babanggitin ay kung ano talaga ang nangyari, sapagkat medyo malaki yung kaugnayan at ang itong babasahin natin ngayon na salita ng Diyos ay malaki ang bahagi nito sa kasaysayan. Hindi lang po ito isang ordinaryong talata. Pero bago tayo mag-umpisa, mangyaring manalangin ho muna tayo at nang magliwanag ang ating mga kaisipan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama. Mahabag na naming Diyos, makapangyarihan naming Ama na lumikha sa aming lahat. Kami po ay nagtitipon-tipong muli rito upang pag-usapan ang inyong banal na salita at hari nawa ito ay makatulong sa aming pang-araw-araw na desisyon. Mangyaring ang aking mga pahayag at pagtitika ng aking puso ay maging karapat-dapat sa iyong paningin, aking Panginoon. Mangyaring ikaw ang maging lakas at kaligtasan namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, katulad po ng nakagawian natin, babasahin po muna natin sa English ito at susunod natin babasahin sa Tagalog. Ito po ay Matthew chapter 22, verse 1 to 14. O sa Tagalog, Mateo, kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 14. At ito na po, sa English. And Jesus answered and spoke unto them by parables, and said, The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they would not come. Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it and went their ways. One went to his farm, another to his merchandise. And the remnant took his servants and entreated them spitefully and slew them. But when the king heard thereof, he was wroth, and he sent forth his armies and destroyed those murderers and burned up their city. Then he said to his servants, The wedding is ready, but they which are bidden were not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid to the marriage. So those servants went out to the highways and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there was a man which had not on a wedding garment. And he said unto him, Friend, how come thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servants, Bind him hand and foot and take him away, and cast him unto outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Sa Tagalog po, katulad ng nabanggit ko, ito po ay Mateo 22, versikulo 1 hanggang 14. Muling sumagot si Jesus sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, ang paghahari ng langit ay katulad ng isang hari na nagbigay ng isang piging para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya
ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging. Ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyayahan, narito, naghanda ako ng hapunan. Kinatay ang aking mga baka at lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi nila binigyan ng pansin at sila ay umalis. Ang isa ay pumunta sa kanyang bukid at ang isa ay sa kanyang kalakal. Ang iba ay sinunggaba ng kanyang mga alipin, kanilang nilait ang mga ito at pinatay. Nang marinig ito ng hari, siya ay nagalit. Sinugo niya ang kanyang hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong iyon. Sinunog niya ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging. Ngunit ang mga inanyayahan ay hindi karapat-dapat. Pumunta nga kayo sa mga lansangan at sino man ang inyong matagpuan ay anyayahan ninyo sa piging. Lumabas ang mga alipin sa mga lansangan at dinala lahat ang kanilang mga natagpuan. Dinala nila kapwa ang masama at mabuti. Ang piging ay napuno ng mga panauhin. Ngunit nang pumasok ang hari upang tignan ang mga panauhin, ay may nakita siya roong isang lalaking hindi nakasuot ng dimit pampiging. Sinabi niya sa kanya, kaibigan, paano ka nakapasok dito nang hindi ka nakasuot ng damit pampiging? Ngunit wala siyang masabi. Sinabi ng hari na sa mga tagapaglingkod, igapos ninyo ang kanyang mga paa at kamay, dalhin ninyo siya at itapon sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Ito ay sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ang salita ng Panginoon. So, ito po, medyo talaga pong alam po ninyo, nahirapan ako dito sa version na ito. Pero sapagkat sa tradisyonal, ito ay ang paliwanag ko dito sa tradisyonal na paliwanag ay marami ang tinatawag sa kaharian ng Diyos, pero hindi lahat ay nakapapasok sapagkat hindi lahat ay sumasama. Hindi ho lahat ay tinatanggap yung paanyaya para sumama, makiisa sa kaharian ng Diyos. At malinaw kasi ang sinabi dito, itong hari, parang itong parabolang ito ay parang ikinumpara ni Jesus sa kaharian ng langit. Malinaw ho yan, sinabi niya doon sa versikulo 2. At ito ho yung tradisyonal na palagay ko, itong mga maririnig nyo pag nagsimba kayo, ito yung maririnig natin na kadalasang paliwanag. Ano po? Ngayon, kanina nabanggit ko na medyo mahirap ho ito, kasi hindi ho ganun kasimple na maraming tinawag, ngunit kaunti ang tumugon. Hindi ho ganun kasimple ang paliwanag dito. Meron ho ito yung tinatawag na historical context. Ano po? At bukod ho dun sa historical context, ito rin kung matandaan ninyo, yung mga unang bahagi ng ating palatuntunan, sinabi na natin na ang Biblia ay isang mapanganib na aklat. Na kung ang babasa nito ay hindi tama ang pagkakaunawa, maaaring ito ay magdala ng mga maling interpretasyon. Ang Biblia, katulad ho ng anumang gamit, ay pwedeng gamitin sa masama at sa mabuti. Pwede ho itong gamitin ng mga ilan na mapagsamantala para sa sarili nilang interes. At meron ding pwedeng gamitin naman ito dahil lang pagnanais lamang ay itayo ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. So, marami pong pwedeng maging interpretasyon sa Biblia. Pero ang sigurado ho ako, kung hindi kayo nabigyan ng tamang pag-aaral, napakahirap po unawain ng Biblia. At lalo na yung mga katulad nito. Sapagkat itong versikulong ito,
yung Kapitulo 22, versikulo 1 hanggang 14. Isa ho ito rin sa mga ginamit sa masama. Kasi kung ewan ko, siguro narinig nyo na yung tinatawag na Inquisition. Ito ho ay isang bahagi sa panahon ng simbahang Katoliko Romano kung saan libo ang pinatay at sinakop yung mga bansa, yung mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. Dumating ang mga Kastila sa atin, sinakop tayo. At isa sa mga tinatawag na biblical justification ay ito po. Na iimbitahan kayo, kung hindi kayo sasama sa imbitasyon, tetepokin namin kayo. Ganyan o nangyari sa Inquisition. Ito ay malaking kasalanan ng simbahang Katoliko Romano sa mga mananampalataya. Sapagkat marami silang sinunog, yung tinatawag na burn at the stake, ng mga taong nagpahayag ng kawalan ng paniniwala sa relihiyon ng Romano Katoliko. At milyon ho ang pinatay, milyong mga taga-Latin America, milyon sa Alemanya. In fact, ito nga ang simbahan ng Basilica ay tinayuyuhuyan sa pawis at dugo ng mga Europeo, partikular ho yung mga Aleman. Marami hong pinatay, binitay dahil dyan. At isa ho ito doon sa tinatawag na biblical justification. Kaya sabi ko, mahirap po talagang basahin na lamang ninyo ang Biblia. Pagkatapos hindi nyo naman alam ang konteksto, hindi nyo naman alam kung paano ang tamang pagbasa nito. Halimbawa ilan ba sa inyo nakakaalam na yung Genesis, Exodus, Leviticus, Number at Deuteronomy. O sa Tagalog ay Genesis, Exodus, mga bilang, Deuteronomy at Leviticus. Ito ho ay librong yung Torah. Ito yung Torah ng mga Hudyo. Ito yung pinakabanal nilang aklat. At yung Old Testament, ito ang sinusunod ng mga Hudyo at hindi sila naniniwala sa New Testament. Kaya wala sila nito, yung mga Hudyo, yung Judaism. Ngayon, katulad nga ng sinabi ko, halimbawa lang ho yan. Ewan ko kung yan ay napag-aaralan. Pero nung ako na lamang ho ay nag-aral, saka ko natutunan yan. At yun nga ang sinasabi ko, mahirap kung bigla mo na lang binasa. Hindi mo na alam yung konteksto kung para kanino ito. At karamihan, halimbawa, yung kwento ni Daniel, yung naalala niyo, yung malaking estatwa ng hari na ang paay putik. Hindi naman ho yun para sa panahon natin Para ho yun sa panahon nila nung araw. Pero marami akong naririnig na pastor na nag-aral lang ng 3 buwan, 4 na buwan, magaling na. Naikwento na kagad sa atin daw yun panahon. So, medyo yun. Kaya, kahit ingat po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Kailangan po natin ng tamang gabay. Katulad nga nitong mga ganitong talata na napakahirap kong inawain. Kasi hindi ba pwede kang magtanong, bakit kailangan sunugin yung buong lungsod? Ilan lang naman yung tumanggi. Bakit kailangan kung hindi lang nakabihis, itinapon sa labas? Hindi ho ba? Ito ay mga tanong na maaari nating sagutin o maaari nating hindi pansinin. Nasa sa inyo ho yan. Wala akong tama o maling sagot. Pero sinasabi ko lamang na ganun kahirap ito. Ngayon, meron namang isa na interpretasyon din ito. Na yun nga na yung mga mayayaman talagang hindi papasok sa kaharian ng Diyos. Dahil sila ay abala sa kanilang kayamanan. Katulad dito, yung isa, yung kanyang lupa, yung kanyang kalakal. Kaya ang pinuntahan, yung mga maliliit na tao. Yung masa. Yun ang inimbitahan. At yun ang sumunod. Ngayon, pwede natin kasing sabihin na yung hindi nagbihis, sa kabila ng imbitasyon sa kanya, hindi siya nagbago. So, isang paliwanag ho yun. At dahil hindi siya nagbago, sa kabila ng imbitasyon na yun para sa kanya, kaya ho siya pinalabas uli. At nagkaroon nga kung tawagin natin pagngangalit ng mga ngipin. So, isa hong paliwanag ito.
Kaya nga ho sabi ko, dahil sa dami ng paliwanag, kailangan po na pag-aralan natin ang Biblia. Hindi ho madaling basta naisipan lang natin mag-Bible study tayo, tapos na. Hindi ho. Napakahirap po. Kaya kailangan ho natin ng gabay. Tamang gabay, hindi lang ho basta gabay. Kailangan natin ng tamang gabay kung magbabasa tayo ng salita ng Diyos. Ano po? At harinawa po ay nakapagbigay liwanag tayo dito sa talatang ito. At siguro kung akong tatanungin niyo, pinapaboran ko yung huli na interpretasyon dito. No? Pag tinawag ka sa kaharian ng Diyos, tumugon ka, ipakita mo ang pagbabago. Hindi pwedeng tinawag ka, sasabihin mo kunyari tumugon ka pero hindi ka magbabago. At malinaw din na ito ay kondemnasyon sa yaman. Malinaw na malinaw ho yan. Kaya kaiingat tayo. So lahat po ito ay sana ay nakapagbigay liwanag sa inyo at medyo sana ho hindi naging kontrobersyal. Itong aking sinabi ko lang ho sa inyo yung historical context ng salita ng Diyos para sa araw na ito. So muli, maraming Ayan, ako, pasensya na po kayo talagot. Ano po? So, salamat sa lahat ng mga nanood at sumuporta sa atin. At harinawa po ay may napulot tayo ngayong gabi dito sa ating tinalakay. Maraming salamat muli kay Miss Jenny B. Factao sa kanyang pagtulong sa atin dito bilang ating sign language ano po. At sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa atin, maraming salamat sa inyo, lalo na ho sa ating kapatid na si Arsenio Garcia, si Ricardo Panelo, yung ating mga kasama si Boy Santiago Silario. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa atin. Ano po? At harinawa po ay marami kayong napulot. At kung kayo may napulot, paki-share naman po. Share nyo lang ho. Yun lang ho ang hiling ko naman sa inyo. Paki-share lang ninyo. So hanggang sa muli po, tapusin po natin ang ating sa pagsasama-sama ngayon sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nangyari ngayong gabi at harinawa po ay nakapagbigay liwanag kami sa aming mga natalakay. At bagko, sana po ay lalong maging mas malakas ang aming pananampalataya dahil kami ay naliwanagan sa gabing ito. Lahat ng ito, hinihiling namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Salamat po! Paalam sa inyo sa susunod sa linggo. Jeng, bye-bye!